may tinanong sa Ebanghelyo. And oftentimes, itong itinanong na to, ang isa sa mga pinakasensitibong topic para sa ating mga Kristiyano. Hindi lang sensitibo, minsan controversial pa. Bakit? Kasi may tanong, kakaunti lang ba ang maliligtas? Parang tinanong, ligtas ka ba? Kaya marami sa atin, pag tinanong, ligtas ka ba? Pag protestante sasabihin, yes! Amen, Lord! Edi wow. Yung iba naman, yes na yes, yes, yes! Ay, meron namang iba, kailangan daw po, huwag tayong proud, kaya di ko alam, edi wow ulit. Yung iba pa, bahala na si Lord. Ay, gano'n. Hati at walang kasiguraduhan ang sagot pag tinanong ang isang Kristiyano tungkol sa kaligtasan. Kaya siguro ang follow-up na tanong doon is it wrong to claim that you are saved? Malibang sabihin o malibang paniwalaan na ikaw ay iniligtas na ng Diyos? Hindi po. Salvation is free to be claimed by everyone. Ibig sabihin, pag tinanong ka, ligtas ka ba? You can say yes. You can proudly say yes. Because yun yung dahilan, bakit tayo nananalig kay Kristo. Sa ating pagdiriwang at sa ating mga gawain bilang mga Katoliko, we claim salvation. Father, paano natin tiniklaim ang salvation? Ano po yung nakita niyo sa altar? Ano pong meron doon sa altar? La. Ano pong nasa altar? Patay ay may crucifixo. May retablo. Hindi ko yun ang pinag-uusapan natin. Uulitin ko tanong. Anong nakikita niyo sa altar? Magwo-walk out ako pag hindi niyo sabihin sa akin yung tamang sagot. Hindi ko itutuloy ang sinisang ito. Sister. Po. The cross? Hindi po. Hindi po. Yan, patay kang bata ka, hindi mo nakikita. Sa susunod, pansinin nyo ha, 6 na piraso pa naman yan, no? Pag Easter Sunday, may malaki pa dyan sa tabi, oh. Alo, patay kang bata kasi si Joseph daw. Kandila! Ano yan, oh? Ang haba pa. Hindi makita. Yan po ang isa sa mga pinakamahalagang elemento ng altar. Bakit? Because the lighted candles reminds us of our salvation. Kaya pag tinanong isang Katoliko, ligtas ka? Balikan mo yung binyag mo. Anong ibinigay sa mga ninong at ninang mo? Anong ibinigay sa iyo? Although hindi mo pa mahawakan dahil sanggol ka nun, nanay mo ang humawak para sa iyo. Yung kandila. That's why every Christian celebration should have a lighted candle. Bakit? Kasi yung nagtipon, pinapaalalahanan na sila ay ligtas.
Bakit may kandila ang harap ng imahe ni Kristo? Kasi siya ang pinanggagalingan ng kaligtasan. The lighted candle is our symbol of salvation. Kaya po pag nakaburo lang isang Katoliko, ito lang ang mali ng iba sa inyo, dala-dalawa, isa sa ulo, isa sa paa. Hindi po. Dapat isa lang. Because that lighted candle tells all the people na nakikiramay, yung nakaburol ay niligtas ni Kristo. Pag nagdadasal tayo, ba't ka nagsisindi ng kandila sa altar? To remind you of salvation. Kaya sa ating mga Katoliko, hindi natin ginagamit yung sa bibig, I am saved. Pag tinanong ka, pinaka-the best na gawin, kumuha ka ng kandila, sindihan mo. Pag hindi niya naintindihan ng nagtatanong sa'yo, patuluan mo ng kandila. Pag hindi pa rin niya maintindihan, sindihan mo siya. Baka sakaling malaman niya. Because for us Catholics, we use more symbols rather than words. Kaya po, sa susunod, pag nakita niyo sinindihan na yung kandila, say a prayer. Lord, salamat po sapagkat ako'y iniligtas mo. Every time you see a lighted candle on the altar, hindi lang pag brown out, no? Hindi ko pang brown out ang ilaw dyan sa altar. Kaya pag nakita niyo sinisindihan na ng sakrista ng ilaw ng altar, ang kandila, say a prayer. Thank you, Lord, because you saved me. Hindi natin ipinangangalandakan sa bibig, pero ginagamit natin ang simbolo na nagpapaalala sa atin ng kaligtasan. Every time you light your candle sa mga altar ninyo sa bahay, yung iba sa inyo may ugali, magsisindi tuwing alas 6 ng gabi o ng hapon. Say a prayer. I light this candle to remind me of my salvation. Pero siguro ang tanong sa atin ngayon ay, ano ba ibig sabihin ng maligtas? Ano ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? What is salvation? May isang kanta na nagsasabing ng kahulugan. Hindi ko maalala yung tono, pero kung ikaw ay alam mo ang tono, lapitan mo ako mamaya, turo mo sa akin. Kasi kanta ng matanda to eh. Sabi doon, day by day, to know you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more closely, day by day. So, ibig sabihin, tatlong bagay pala. Ang makilala mo ang Diyos, ang mahalin mo siya, at ang sundin mo siya. So, to be saved is to know God. To be saved is to love God. And to be saved is to follow God. Makilala, mahalin, at sundin ang Panginoon. And so, there are three things that we can consider. Paano ba natin mayayakap o paano natin talagang makikilala, mamahalin, at susundin ang Panginoon? Unang punto sa ating pagninilay. Be matured. Father naman, ang tatanda na namin, maturity pa rin ang iyong ise-sermon sa amin. Oo! Kasi marami sa inyo tumatanda nang walang pinagtatandaan. Marami sa inyo tumatanda, hindi pa sulong. Paurong! Ano ba ang unang palatandaan ng maturity? Tingnan niyo po yung bata, no? Eh, ma'am, bakit siya pwede? Ba't ako hindi? Eh, ma'am, bakit ganon? Eh, ma'am, bakit ganito? Anong unang-unang palatandaan ng immaturity? Nagko-compare. Laging point of reference ang iba.
Hindi tingnan ang sarili. Pag may problema, wala siyang kasalanan, ang may kasalanan yung mga tao sa kanyang paligid. Kaya ako nagsusungit kasi yung anak ko makulit eh. Ay, hindi mo na lang aminin na talagang masungit ka. Kaya naman po ako nagkaganito kasi yung asawa ko. Ay, parang minsan may lumapit sa akin. Yung asawa ko po ganito, yung anak ko po ganito, yung anak ko, teka na nangungumpisal ho ba kayo o nagsusumbong? Kung kayo ho ay nagngumpisal ng kasalanan ng iba, sila na lang ho dalhin nyo rito. Sila ho ang dapat mangumpisal, hindi kayo. Naling-aling ko pang sabihin, gusto nyo ho ba pababain ko na si Mama Mary doon sa altar, kayo na ipalit ko? Bakit? Kasi hindi niya nakikita ang kasalanan niya, ang nakikita lang niya kasalanan ng iba. When you say you are matured, be accountable for your actions, be accountable for your decisions, be accountable for your choices. Pag may conflict sa bahay at sa iyong mga ugnayan, huwag mong tingnan ang kakulangan ng iba. Una mong tingnan ang kakulangan mo sa iyong sarili. Kahit sabihin mo pang nagalit ka sa anak mo, maaaring yung anak mo lang ang trigger ng galit mo. Naalala ko tuloy yung kwento ng pinakamabigat na snow. Narinig niyo na po yung kwento ng pinakamabigat na snow? Alam niyo po yung snow? Niebe. Yung yelo. Mahirap imagine kasi wala nang dito sa Pilipinas. Maiit tayo. Pero sabi nung isang kwento, meron daw sanga. At dahil nakakapatak ng niebe, naipon na yung niebe doon sa kanyang sanga. Pinapanood ng bata yung sanga. Hanggang sa bandang huli, may isang niebe. Pagdikit niya doon sa sanga, bumagsak yung sanga. Sabi ng batang nanonood, yun ang pinakamabigat. Bakit? Dahil nung dumikit siya, saka bumagsak yung sanga. Pero siya ba talaga ang pinakamabigat? Hindi. Kasi marami nang dala yung sanga. Kaya maaaring yung mga sumasabog ng galit at away sa bahay, yung mga nagiging dahilan ng sigalot at problema, hindi talaga sila. Maraming factors, maraming circumstances, nataon lang na sila, kumbaga sa paputok, ang nagsindi ng mitya. That's why when you talk about maturity, sinusuri mo hindi lang ang pananagutan ng iba, kundi suriin mo yung personal mong pananagutan sa isang binigay o sa isang problema o sitwasyon. Because if you embrace your own accountability and you treat situations more maturely, tandaan niyo po, mababawasan ang sigalot at magiging mas maayos ang pagsasama natin bilang bayan ng Diyos. Kaya po may wisdom yung pagtuturo. Pag nagturo ka, ilan ang daliring nakaturo sa iba? Walang mamiloso po. Ilan? 2. Oh? Saan nakaturo yung 3? Kayo. Kaya be more matured if you want to know God more clearly, to love Him more dearly, and follow Him more closely. Una yun. Pangalawa, maganda yung sinabi ng ikalawang pagbasa. Be steadfast. Ano po yung ibig sabihin ng pagiging steadfast? Iba ho ito sa fortitude. Kasi last week when we talk about fortitude, paninindigan. Pero pag sinabing steadfast, may pagsubok na dumarating, huwag kang susuko.
Huwag kang bibitaw at huwag mong mamasamain. O, tanungin ko kayo, sino po ang pinakakawawang bata sa balat ng lupa? Brad Bernie, sa palagay mo, sino pinakakawawang bata sa balat ng lupa? Sister Marisa, sino po ang pinakakawawang bata sa balat ng lupa? Ay, di niya alam. Mami, sino ang pinakawawang bata sa balat ng lupa? Hindi. Ha? Hindi. Sino ang pinakakawawang bata sa balat ng lupa? Ay, di mo rin alam. Gusto niyo malaman? Sino gustong malaman? Taas ang kamay. Hindi po bata. Ang batang hindi napagsabihan ng kanyang magulang. Yung batang hindi napalo, yung batang hindi napagalitan, at yung batang hindi tinuruan ng kanyang magulang. Bakit? Kasi hindi siya binago. Kung ano yung paniniwala niya, yun pa din. Hindi siya tinuruan ng gawaing bahay. Alam niyo, dyan po kami madalas nag-aaway ng nanay ko noon. Kasi sabi ko sa kanya, ba't tinuturuan magluto yung kapatid ko? Sagot sa akin, pag nag-asawa siya, siya din naman gagawa lahat niyan eh. O may asawa na, dahil hindi niya tinuruan magluto. Sinong nagluluto? Siya. Anak, pagod na ako. Aba, hindi mo naman tinuruan magluto yung kapatid ko. Minsan, umuwi ako ng bahay, sabi pa sa akin, Kuya, pagluto mo ako ng adobong. Sabi ko, ako na nga nagbakasyon, ako pa magluluto. Ikaw marunong magluto eh. Yan, ako magawa. Nagigets niyo po? Ang pinakawawa ay yung hindi sinusuhito ng magulang. Kaya kung ikaw ay may pagsubok na pinagdadaanan, kung ikaw ay meron ng mga pagdadalisay na dinadaanan ngayon, anong sabi ng ikalawang pagbasa? Ituring mo na ang mga pagsubok na dumarating ay pagtutuwid ng isang ama sa kanyang anak. At kung may pagsubok na dumarating sa buhay mo, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Mahirap ang buhay. Bawat antas ng buhay may kanya-kanyang pagsubok. Pero dito tayo natututo paano lumaban. Paano magpakatatag? Paano magtiyaga? Kaya nga nakakatakot yung isang sinabi lately about the generation now. They are an entitled generation that are allergic to correction. Ano yung ibig sabihin ng entitled? Karapatan ko lahat. I deserve what I have. Tingnan yung issue ngayon sa mga ibang lugar. Ibinagsak ng teacher, binaril yung teacher. Bakit? Paano mo ipapasa kung wala ka namang mag-grade-an? Gusto nyo ng disiplinadong anak, ayaw nyo namang bigyan ng karapatan ng mga guro na suwituin sila sa classroom. Konting pagalit ng teacher sa anak mo, nanunugod kayo. Samantalang nung tayo ang nag-aaral, anong unang bili ng nanay natin? Huwag mo kong ipapahiya sa mga damo. At pag nabalitaan ng nanay mo may ginawa kang kalokohan sa classroom, maswerte kang hindi ka sinisipa pabalik ng classroom. Magsosorry ang nanay mo sa teacher dahil sa kasalanang ginawa mo. Tama! Mali!
May drama pa. Masyadong adik sa K-pop, K-novela. Pinapakain mo ba ang anak ko? Ah, the mere fact that we enrolled our children to school means that they have to be trained in school. Kaya po nung institutional mass, 2 institutional mass, pinaalala ko sa mga estudyante at sa mga teacher. There are 2 reasons why we have the Catholic school. Una, to produce productive members of society, sabi ko. Pangalawa, to ensure that they achieve their supernatural destiny as children of God. At ano yung supernatural destiny nila? Mapunta ng langit. Kaya tanong ko dun sa huling grupo, nung Friday, where are you trained? Saan ka nagtitraining? Kasi maganda yung sinabi ni St. Paul eh. Train yourselves. Not as if you're shadow boxing, but that you may attain the unfading crown of glory. Saan tayo nagtitraining? Saan? Sa eskwelahan. Kaya kung sa eskwelahan hindi ka na-disiplina, anong klaseng mamamayan ka? Pero saan ang pinakaunang eskwelahan? Sa bahay. Kaya po may studies na. Ang batang hindi mo dinisiplina sa bahay, wala ring disiplina sa eskwelahan. Kaya po yung pagsusuhinto, mahalaga yun. Because discipline brings us to heaven if we're talking of salvation. Ngayon, sa attitude ng matatanda ngayon, sa attitude ng mga henerasyon ngayon, do you think we're closer to heaven? Do you think we're closer to heaven? No entry nga lang dyan sa kanto, hindi masunod eh. Sasabihan pa ako minsan pag hindi ako nakilalang pari. Eh, dyan lang naman ako. Muntik ko sagutin. Ako nga, dyan ako nakatira eh. Nagtsatsaga ako umikot eh. Now, answer me. If this is our situation now, is salvation near? Kung ultimong pagtatapon ng basura, ultimong simpleng instruction, hindi masunod. Ibinagsak ang estudyante, binabaril ang teacher. Are we on the right track? May disiplina pa ba sa katawan ng mga anak natin at tayong mga magulang? Parang wala na. Ask ourselves. Examine ourselves. Meron pang sitwasyon eh. Sinampal pa ng magulang yung teacher. Bandang huli, na-find out, nagsisinungaling yung bata. Pero anong gagawin mo? Nasampal mo na yung teacher. We emphasize more on our rights, but we forget that for every right, there is a responsibility. Huwag mo lang bigyang diin yung karapatan mo dahil sa bawat karapatan, mayroon kang pananagutan. And if we want salvation, we should not look more on the right. Kasi isa lang ang sinabi ng malinaw ng Diyos sa Genesis. You will be my people, and I will be your God if you will obey the commandments I enjoin on you today. Magkakaroon ka lang ng privilege.
kung iyo munang tutuparin ang iyong pananagutan. Last point sa ating pagninilay. Be docile. Ano po yung ibig sabihin ng pagiging docile? What is docility? Kasi pag sinabing docility, yung kahandaan mong pasakop. Kaya anong tawag natin sa Panginoon? Ito yung magandang Tagalog na term eh. What is another term for the Savior? Sa Tagalog lang ito, very unique. What is another term for the Savior? Hindi kasi kay Tagalog, no? Ilocano man yun. Mananakop. Siyang mananakop ng mundo. Kasi minsan may negative connotation yung pag sinabing nanakop, para kang sinasakal. Pero pag sinabing mananakop, kasi He gathers us. He embraces us. Kaya nga anong sabi? Yung naliligaw, at yun yung ibig sabihin ng unang pagbasa. Papadala ako ng mga iba't ibang sugo sa iba't ibang lugar upang ako'y makilala sa mga lugar na hindi pa ako nakikilala. Bakit? Kasi pag nakilala siya, He will gather everyone to Himself. Kaya pag sinabing mananakop, the act of gathering, the act of bringing together, the act of embracing. Pero tandaan ito, hindi ka masasakop kung hindi ka muna pasasakop. Hindi ka mayayakap kung hindi ka muna magpapayakap. At ano yung napakagandang imahe ng pagyakap sa atin ng Panginoon? Punta tayo sa kasal. Kasi kasal ang simbolo ng ugnayan ng Diyos sa atin. Pag ilagay ang belo, saan ilalagay ito? Sa lalaki. Sa balikat. Kaya minsan nasisira ang ulo ko pag nakita ko. Belo, hindi nag-practice. Ilalagay sa ulo ng lalaki. Gusto mo maging Andres Visaya yan, tako? Sa balikat ng lalaki. Bakit? Kasi siya yung lakas. Siya yung tagapagtanggol. Siya yung tagapagtaguyod. Saan ba nang gagaling ang lakas? Saan galing ang lakas? Sa balikat. Saan ilalagay sa babae? Sa ulo. Para gawing punching bag yung babae? Hindi. Sa ulo kasi yun yung yayakap eh. Ano ba ang isang pinakamagandang act ng pagyakap? No? Di ba sinasapo mo yung ulo? O kaya mga husband ha? Ang mga asawa, yayakap. Hindi sinasapak. Kasi minsan naman kayo di mga misis, kaya kayo nasa sapak eh. Ayun. Ayaw matigil. O tuloy, tinupad ni Mister yung pangako. Di ba nung niligawan ka, sabi, ipakikita ko sa iyo ang mga buwan at mga bituin. Ayun, nung nasa pakpak, umiikot pa. Pero pagpapasakop, nilalagay sa iyong ulo, kasi pag nilagay sa ulo mo, niyayakap yung iyong buong pagkatao. Inaaruga ka, inaalo ka, iniiwi ka. Hindi tayo masasakop ng Diyos kung hindi muna natin isusuko ang ating sarili sa Kanya. Docility means to give up everything to God and let God take charge in our lives. Salvation. Ligtas ka ba? Yes.
Pero sundin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. At kilalanin natin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat.